Luto na naman tayo mga idol ng tinulang isda na tulingan. Nilagyan natin ng pichay. Ay napakasarap po ito mga idol. Busog naman po tayo ngayong gabi. Ngayong araw pala mga idol ay sahod natin sa ating trabaho. Kaya nakabili po tayo ng 1 kilong tulingan na isda. Ay magsabaw po tayo mga idol. At yung kalahati po ay ipiprito yan bukas para may baon din po yung mga anak ko mga idol pag magpunta po sila sa paaralan nila. At ganito pala kami dito sa bahay mga idol. Nagtulong-tulungan, gawain pambahay. Tulad ni Ate Gwen ay naglinis po ng electric pan kasi sa sobrang dumi. Tapos si Mrs. din po mga idol ay naglilinis din po siya ng mesa. Tayo naman po yung taga-luto ng ulam. At pasensya na po mga idol na palagi na lang po tayo sa bahay gumagawa ng content. Hindi po tayo makapaglabas. Alam nyo po kasi wala po tayong budget mga idol. Kasi po mga idol yung budget po natin ay sakto lang talaga pambayad ilaw at saka tubig po. At gastuhin na din po ng mga anak ko sa paralan tulad ng baon po nila mga idol. Araw-araw po kasi namin yan kinukuha. Kaya nga minsan mga idol ay nanghiram din po ako ng pera sa mga kasamahan ko. Kaya hindi naman po masama siguro mga idol. At saka binabayaran ko naman po. Yung masama mga idol, pag nanghiram po tayo ay hindi natin bayaran. At yun mga idol, si Mikmik pala ay nagwalis sa sahig. Yung trabaho niya yun. At kumulo na po yan mga idol. At syempre, titimplahan na natin yan. Lagyan muna natin ng asin. Ng kaunti lang, sakto lang talaga mga idol. Tapos isunod ko na po yung pichay natin. Yan po ay masarap po yan mga idol. Paborito ko po yan. At kumakain din po yung mga anak ko ng ganyang gulay mga idol. At saka po mga idol, bilib ako sa mga anak ko. Kasi kahit anong ulam ay kumakain po sila. Hindi po sila namimili. Yan pala si Ate Kikay mga idol ay yan pong gawain niya. Nagtutupi ng damit tapos naglilinis po ng kwarto. At ngayon mga idol ay luto na po yan ang ating tinulang isda na tulingan. Kaya po makapaghapunan na po tayong lahat. Sabayan nyo po kami mga idol. Pagkatapos ko tinikman mga idol ay sobrang sarap po. At hinango ko na rin po mga idol. Yan, natapos din si Ate Kikay sa pagtupi. Siya na po yung naglinis ng mesa sa aming pagkainan. At yan po ang dalawa. Si Mikmik at Kimberly ay marunong na din pala mga idol kapag utusan mo lang sila ng maayos. At ang sabi ni Mrs. mga idol ay ako na daw po yung magsandok sa ulam at magtira na rin po ako ng 1 pirasong ulo. Para sa akin po yun mga idol. Kaya nga nagbabudget po kami sa ulam. Lord, salamat sa pagkaon karong adlaw. Amen. Amen. Kain po tayong lahat mga idol sa gabing ito. Thank you Lord. Kain po tayo sa hapunan mga idol. Sabayan niyo po kami. At sa lahat po ng mga OFW at trabahador ng Pinas, shout out po. Sabay po tayong lahat kakain mga idol sa gabing ito sa aming ulam na tinulang isda na tulingan. At kapag ako nang magluto mga idol ay sineseryoso ko talaga yan. May halong pagmamahal ng tatay. Siyempre, tatay tayo mga idol ay nauna na rin po sila kumain kaysa sa atin. Naglagay pala ako ng pichay sa kanin mga idol tapos binuhos ko na po yung sabaw. Hindi ko na po siya kinutsara. Gusto ko kasi mga idol sa kanin, sa plato ko ay maraming sabaw at may kamatis. Paborito ko din po yan mga idol. Kayo po ba, kumakain po ba kayo ng kamatis? Kain po tayong lahat mga idol. Ay nako, napakasarap po. Subukan nyo din to magluto mga idol ng ganitong ulam. Sa pichay pa lang at sabaw ay solve ka na. Napalaki talaga yung subo ka dyan mga idol kasi sobrang gutom na talaga ako. Kaya napadami na po yung kain ko dyan. At hanggang dito na lang po mga idol. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po palagi at God bless ating lahat.